Sinasabi nila na ang pera ay hindi tumutubo sa puno. Pero paano kung ang sagot ay matagal nang tumutubo sa likod ng bahay mo? Simple. Berde. Karaniwan. Isang dahon ng laurel. Dito sa Pilipinas, ginagamit natin ang dahon ng laurel pampalasa. Pero ang ating mga ninuno, ginamit nila ito para sa kasaganahan. Hindi nila ito sinusunog para magluto. Sinusunog nila ito para tumawag ng abundance. At ngayon, muling natutuklasan ng mga tao sa buong mundo ang sinaunang gawin na ito. At nakakakuha ng bigla ang pera, tagumpay sa pananalapi, at kahit pagbabayad ng utang. Kaya bago mo ito tawaging pamahiin, tanungin mo ang sarili mo. Paano kung ang universo ay naghihintay lang ng isang maliit na apoy para tuluyang buksan ang landas mo patungo sa yaman? Ito ay hindi basta ritual lamang. Ito ay isang pagbabalik sa isang bagay na matagal nang alam ng iyong kaluluwa. Dahil sa kulturang Pilipino, ang enerhiya ay totoo. Hindi lang natin nililinis ang bahay, nililinis din natin ang espiritu. Hindi lang tayo nagdadasal, kinakausap natin ang universo. At minsan sinusunog natin ang dahon. Hindi para sunugin, kundi para ipahayag. Ang dahon ng laurel ay higit pa sa pampalasa. Ito ay isang simbolo ng kalinawan, ng layunin, ng kapangyarihang nakalimutan nating taglay natin. Sa video na ito, hindi ka makakarinig ng mga hungkag na pangako. Makakarinig ka ng isang paanyaya na makiayon, na alisin ang humaharang sa iyong mga biyaya, na kumonekta sa tahimik na lakas na matagal nang nasa panig mo. Dahil minsan, ang kaibahan sa pagitan ng pananatiling nakakulong at pagtanggap ng kasaganaan ay isang apoy lamang at ilang banal na salita. Bakit dahon ng laurel? Sa unang tingin, isa lang itong tuyong dahon. Malutong, halos walang amoy maliban na lang kung durugin. Pero ang dahon ng laurel ay may taglay na kapangyarihang tumawid sa mga siglo, matagal bago pa ito ginamit sa kusina. Noong sinaunang Greece at Roma, ang mga dahon ng laurel ay isinusuot sa ulo ng mga iskolar, mandirigma, at emperador. Simbolo ito ng tagumpay, hindi lang sa labanan, kundi sa isip, sa espiritu, at sa paglalakbay ng kaluluwa. Ang pagsunog ng laurel ay isang panalangin na pinapakawalan. Ang pagsusulat ng hangarin dito ay pagbibigay ng pakpak sa pangarap. Pero dito sa Pilipinas, mas lalo itong nagiging sagrado. Ang laurel ay hindi lang pampalasa. Sa maraming probinsya, ang matatanda ay may mga lihim na gamit nito na hindi mo mababasa sa mga libro. Inilalagay sa ilalim ng unan para protektahan ang panaginip. Itinatali sa pinto para itaboy ang masasamang espiritu. At sinusunog tuwing dapat hapon, habang may pangalan, salita, o hangarin na nakasulat dito. Hindi ito tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa alaala ng ating mga ninuno. Ang mga Pilipino ay likas na konektado sa espiritual na enerhiya. Nararamdaman natin ang tinatawag ng iba na vibes. Alam natin kapag mabigat ang isang lugar. Ramdam natin kung may bara sa daloy ng pera, kahit pa may laman pa ang pitaka. Ang laurel ay may bihirang enerhiya. Isa na tumutugon sa intensyon. Kapag sinunog, hindi lang usok ang inilalabas, kundi isang espiritual na alon. Parang signal. Isang mensahe sa universo na nagsasabing, handa na ako. Nakaayon na ako. Inilalabas ko ang mga humahadlang sa akin. Hindi na rin nakapagtataka kung bakit ang mga modernong espiritual na manggagamot mula Brazil, India, hanggang Amerika ay bumalik sa simpleng ritual na ito. Nakakita sila ng resulta. Nawawala ang maliliit na utang. Bumabaling muli ang dating kliyente. Dumarating ang tulong na hindi inaasahan. At sa bawat kwento, ang pagbabago ay hindi nagsimula sa bangko, kundi sa apoy. At sa isang dahon. Kung minsan nararamdaman mong ginagawa mo na ang lahat. Pagsisikap, panalangin, sakripisyo araw-araw. Pero hindi pa rin dumarating ang pera. Baka hindi na ito tungkol sa pagsusumikap. Baka ito na ang oras ng pag-aayon. Dahil ang dahon ng laurel ay hindi lang pampalasa ng pagkain. Ito ay paalala. Ang yaman ay hindi lang kinikita. Minsan ito ay tinatawag. Ang enerhiya sa likod ng pera. Pinalaki tayong maniwala na ang pera ay pisikal. Isang numero. Isang barya. Isang papel na may halaga. Kinikita sa pagtatrabaho.
Nauubos sa paggastos. Pero hindi mo ba minsan naramdaman na may mas malalim pa rito? Napansin mo na ba kung paanong may mga tao na kaunti lang ang trabaho pero mas marami ang dumarating sa kanila? O kung paanong biglang gumagaan ang swerte mo kapag magaan ang loob mo? Dahil ang pera hindi lang pisikal. Ito ay enerhiya. At ang enerhiya dumadaloy lamang kung may bukas na daan. Sa kulturang Pilipino, naiintindihan natin ito kahit hindi laging ipinaliwanag. Binabasbasan natin ang pagkain. Kakatok muna bago pumasok sa bahay. Sinasabing tabi-tabi po kapag dumaraan sa hindi kilalang lugar. Bakit? Dahil nirespeto natin ang enerhiya. Alam natin na kahit hindi nakikita naapektuhan pa rin ang ating natatanggap. Ganoon din sa kasaganahan. Minsan, hindi naman malayo ang pera sa atin. May bara lang sa loob natin na humaharang dito. Isipin mo ito. Ikaw ba ay kumakapit pa rin sa takot? Paulit-ulit na sinasabi sa sarili, wala akong pera, hindi ko kaya yan, lagi na lang kulang. Matagal nang nabubuhay sa survival mode na nakalimutan mo na kung paano tumanggap ng may kapayapaan. Ang mga enerhiyang ito ay dumidikit sa ating aura. Pinapabigat nila tayo. Pinapahabol nila tayo sa pera imbes na hayaang ito ay kusang lumapit. Dito na pumapasok ang kahalagahan ng ritual. Hindi lang ito basta gawain, ito ay pag-aayos ng daloy. Ang pagsusunog ng dahon ng laurel ng may layunin ay hindi pamahiin. Ito ay paglilinis ng espiritu. Pag-aalis ng takot, kakulangan, at kahihiyang minana natin mula sa mga panahong gipit ang mga nauna sa atin. Ito ay pagsasabing, ayoko nang dalhin ang enerhiya ng kakulangan. Dahil ang kasaganahan hindi lang nasa bangko. Nasa paraan ng pananalita mo. Nasa pagtrato mo sa iyong tahanan, katawan, at isipan. Nasa desisyon mong magbago. Sa sandaling ito, hindi mo kailangang maging ibang tao. Kailangan mo lang maalala kung sino ka bago pumasok ang takot. Bago ka kumbinsihin ng mundo na ang yaman ay para lang sa iba. At minsan, ang simula ng pag-aalalang iyon ay isang maliit na apoy. At ang tapang na bitawan ang lumang enerhiya. Ang enerhiya sa likod ng pera. Pinalaki tayo sa paniniwalang ang pera ay pisikal. Isang numero. Isang barya. Isang papel na may halaga. Kinikita sa pagtatrabaho. Nauubos sa paggastos. Pero hindi mo ba minsan naramdaman na may mas malalim pa roon? Hindi mo ba napansin kung paanong may mga taong konti lang ang trabaho pero mas maraming dumarating sa kanila? O kung paanong nagbabago ang swerte mo kapag gumagaan ang loob mo? Dahil ang pera ay hindi lang pisikal. Ito ay enerhiya. At ang enerhiya ay gumagalaw kung saan may daloy. Sa kulturang Pilipino, naiintindihan natin ito kahit hindi na kailangang ipaliwanag. Binabasbasan natin ang pagkain. Kakatok muna bago pumasok sa bahay. Sinasabing tabi-tabi po kapag dumaraan sa mga lugar na hindi kilala. Bakit? Dahil iginagalang natin ang enerhiya. Alam natin na kahit hindi nakikita may epekto pa rin ito sa ating natatanggap. Ganoon din ang kasaganahan. Minsan, hindi naman talaga malayo ang pera sa atin. Mayroong lamang bagay sa loob natin na humaharang dito. Pag-isipan mo. Ikaw ba ay kumakapit pa rin sa takot? Paulit-ulit na sinasabi sa sarili, wala akong pera, hindi ko kaya yan, lagi na lang kulang. Matagal nang nabubuhay sa survival mode na nakalimutan mo na kung paano tumanggap ng may kapayapaan. Ang mga enerhiyang ito ay dumidikit sa ating paligid. Pinapabigat nila tayo. Pinapahabol nila tayo sa pera imbes na hayaan itong kusang lumapit. At dito, nagiging higit pa sa simpleng gawi ang ritual. Nagiging ito'y muling pag-ayon. Ang pagsusunog ng dahon ng laurel ng may layunin ay hindi pamahiin. Ito ay espiritual na paglilinis. Pag-aalis ng takot, kakulangan, at kahihiyang minana pa natin mula sa mga henerasyong naghirap. Ito ay pagsasabing, ayoko nang buhatin ang enerhiya ng kakulangan. Dahil ang kasaganahan ay hindi lang nasa bangko. Nasa paraan ng iyong pananalita. Nasa paraan ng pagtrato mo sa iyong tahanan, katawan, at isipan. Nasa desisyon mong magbago. Sa sandaling ito, hindi mo kailangang maging ibang tao. Kailangan mo lang maalala kung sino ka bago pumasok ang takot. Bago ka kumbinsihin ng mundo na ang yaman ay para lang sa iba. At minsan, ang kailangan lang para magsimula ang pag-aalala na yon ay isang maliit na apoy.
At ang tapang na bitawan ang lumang enerhiya. Ang ritual hakbang-hakbang na gabay Filipino translation. Hindi ito tungkol sa pagsindi ng dahon at pag-asang may milagro. Ito ay tungkol sa presensya. Sa pagbibigay galang sa isang kaugalian na nag-ugnay sa pisikal at espiritual. Ito ay tungkol sa pagiging malinaw, tahimik at nakaayon. Simulan na natin. Hakbang 1, pumili ng araw. Hindi lahat ng araw ay may parehong enerhiya. Pinakamainam gawin ang bayleaf ritual sa bagong buwan o buong buwan, sumisimbolo ng bagong simula o enerhiyang rurok. Huwebes, kaugnay ni Jupiter, planeta ng kasaganaan at paglago. O. Kapag sinabi ng iyong loob, ngayon. Handa na ako. Pakinggan mo ang iyong panloob na senyales. Dahil ang ritual ay hindi tungkol sa patakaran, kundi sa pagkakaayon. Hakbang 2, ihanda ang iyong espasyo. Linisin ang lugar kung saan mo gagawin ang ritual. Hindi kailangang bongga, kahit isang sulok ng kwarto ay sapat na. Hakbang 7, bitawan. Kapag nasunog na ang dahon, umupo sa katahimikan. Huwag agad kumilos. Umupo lamang at hayaang maramdaman. Itinanim mo na ang binhi. Hayaan mo na itong tumubo, huwag halukay ng duda. Paano itatapon ang abo? Ihipan ito sa hangin, alay sa kalikasan. Ilibing sa lupa, para sa grounded manifestation. I-flush sa toilet, para sa ganap na paglaya. Mahalagang paalala. Huwag gawin ang ritual kung ikaw ay galit o natatakot. Ang emosyon mo ay bahagi ng alay. Huwag agad ikwento ang kahilingan. Hayaan mo munang lumapat ang enerhiya. Huwag sunugin ang maraming dahon ng sabay. Nalilito ang enerhiya. Isa lang. Isang hangarin. Optional na pampalalim, Filipino style. Para mas lalong maging makabuluhan. Maglagay ng mangkok ng bigas sa tabi mo para sa grounding. Magsunog ng insenso o langis ng sampagita upang tawagin ang gabay ng mga ninuno. Magtapos sa isang simpleng panalangin, kahit isang isalamat, universo ay may bigat. Ito ay higit pa sa ritual. Ito ay pahayag. Na ikaw ay may tiwala. Na ikaw ay nakaayon. Na hindi ka na humihingi kundi tumatanggap. Dahil kapag malinaw na ang enerhiya, hindi na kailangang habulin ang pera. Ito na mismo ang lalapit sa iyo. Ano ang maaaring asahan pagkatapos ng ritual? Tapos mo na ang ritual. Wala na ang dahon ng laurel. Iba na ang pakiramdam ng hangin. Ngayon ano ang susunod? Ito ang bahagi na kadalasang hindi nauunawaan ng marami. Dahil ang universo ay hindi laging sumasagot gamit ang kulob. Minsan, pabulong ang tugon nito. Hindi sa anyo ng bigla ang kayamanan, kundi sa anyo ng pag-aayon. Mga banayad na pagbabago ang nauuna. Pagkatapos ng ritual, maging mapanuri. Hindi sa laman ng iyong bangko, kundi sa iyong enerhiya. Nararamdaman mo bang gumaan ang pakiramdam mo? May laya ka ba sa dibdib o tiyan? May bigla ang kapayapaan ka bang naramdaman, kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon mo? Hindi mo lang iniisip yan. May galaw na nangyayari. Kapag kumilos ka sa antas ng espiritu, unti-unting nabubura ang mga bara sa enerhiya. At habang gumagalaw ang enerhiya, gumagalaw din ang mga pangyayari sa paligid mo. Mga palatandaan na gumana ang ritual. Narito ang ilang senyales na epektibo ang iyong ginawa. Dumating ang matagal nang hinihintay na bayad. May kaibigang bigla ang tumulong nang hindi mo hinihingi. Lumitaw muli ang oportunidad na nakalimutan mo na. May bigay sa iyo pera, pagkain, sakay, kahit hindi ka humiling. Mas matalas ang iyong pakiramdam o intuition. Mas kalmado ka na sa mga bagay na dati nagpapastress sa iyo. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga patunay. Ito ang paraan ng universo para sabihin. Narinig kita. At kumikilos na ako. Huwag pilitin, hayaan mong dumaloy. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ay ang labis na paghihintay ng resulta. Paulit-ulit ang tanong, nasaan na ang pera? Bakit wala pa ring nangyayari? Pero ang enerhiya ng espiritu ay hindi tumutugon sa pagpipilit. Tumutugon ito sa pagtitiwala. Isipin mo ito parang pagtutubig ng halaman. Hindi mo ito hinuhukay kinabukasan para lang silipin kung tumubo na. Inaalagaan mo. Pinagmamasdan. Pinaniniwalaan. At bago mo pa ito mapansin, may paglago na. Gawing gabay ang pasasalamat.
Araw-araw pagkatapos ng ritual, maglaan ng saglit para sa pasasalamat. Hindi dahil nakuha mo na ang hiningi mo, kundi dahil naniniwala kang darating ito. Sabihin mo, salamat sa kung anong papalapit na. O kaya, kahit hindi ko pa ito nakikita, alam kong dumarating na ito. Sa paniniwalang Pilipino, ang pasasalamat ay nagpapalakas ng enerhiya. Binubuksan nito ang daan ng mas malawak. Dahil ang layunin ng ritual ay hindi upang kontrolin ang resulta, kundi upang anyayahan ang daloy. At kapag dumaloy na ang iyong enerhiya, ang pera ay hindi basta lumilitaw. Ito'y umaayon. Paano panatilihing dumadaloy ang kasaganaan? Ang ritual ay ang simula ng apoy. Pero ang iyong pang-araw-araw na enerhiya, iyon ang siga na nagpapanatili sa buhay ng kasaganaan. Hindi sapat ang humiling ng yaman ng isang beses lang. Kailangan mo ring lumikha ng espasyong bukas sa kayamanan, emosyonal, espiritual, at enerhetiko. Isa, linisin ang iyong enerhiya araw-araw. Hindi mo kailangang gawin ang by-leaf ritual araw-araw. Pero kailangan mong alagaan ang iyong enerhiya, gaya ng pag-aalaga mo sa katawan mo. Mga simpleng gawain araw-araw. Magsindi ng insenso tuwing umaga, gaya ng sandalwood o palo santo. Sabihin ang isang money affirmation bago umalis ng bahay. Iwasan ang pananalitang nagmumula sa kakulangan, wala na akong pera, o hindi ko kayang bayaran. Magtapos ng araw sa isang maikling panalangin ng pasasalamat. Maliit man itong tingnan, pero ang enerhiya ay nakikinig. 2, panatilihing bukas ang iyong espasyo. Sa mga tahanang Pilipino, may dahilan kung bakit binubuksan ang mga bintana tuwing umaga. Hindi lang ito para sa hangin, kundi para mailabas ang bara sa enerhiya. Ang pera ay parang bisita. Pumapasok ito sa mga tahanang magaan, maaliwalas, at inaalagaan. Gawin ito. Magligpit ng isang sulok kada araw. Itapon ang mga sirang gamit o mga hindi na ginagamit. Panatilihing malinis at maayos ang iyong pitaka. Maglagay ng dahon ng laurel o cinnamon stick sa cash drawer. Totoo, may hawak itong frequency. Gawin mong tahanan ang iyong tahanan, isang lugar na gustong puntahan ng kasaganaan. 3, magsalita na para bang nangyayari na ito. Isang makapangyarihang pagbabago. Itigil ang pagsabi ng isa na gumana ito. At simulan ng gumagana na ito. Ang universo ay hindi tumutugon sa pag-aalinlangan. Kumikilos ito sa pananampalataya. Kahit wala ka pang nararamdaman na pagbabago, sabihin mo. Dumadaloy sa akin ang pera kahit hindi ko pa ito nakikita. Lumalawak ang landas ko araw-araw. Ako ay nakaayon sa kasaganaan. Ang iyong pananalita ang nagiging pundasyon ng paggalaw ng enerhiya. 4, manatiling mapagpakumbaba sa espiritu. Ang kayamanan ay hindi para ipagyabang, kundi para dumaloy. Kapag may natanggap kang biyaya, kahit 100 o 1,000,000, igalang ito. Magpasalamat. Basbasan ito. Gamitin ang bahagi. Itabi ang iba. Ibahagi ang ilan. Sa tradisyong Pilipino, tinatawag natin ito na balik-loob, pagbabalik ng kabutihan sa universo. At kapag ginawa mo ito 10 ulit ang ibabalik sa'yo. 5, balikan ang ritual kapag tinatawag ka. Hindi mo kailangang magsunog ng dahon ng laurel bawat linggo. Pero maaari mong balikan ito kapag may nararamdamang bara. Sa simula ng bagong buwan. Kapag may malaking desisyong pinansyal. O kapag sinabi ng iyong kaluluwa, gawin mo ulit. Walang tiyak na schedule, tanging panloob na gabay. Dahil ang kasaganaan ay hindi isang beses lang na pangyayari. Ito ay isang ugnayan. Sa iyong sarili. Sa iyong enerhiya. Sa universo. At kapag inalagaan mo ang ugnayang iyon, hindi lang pera ang lalapit sa iyo, kundi kapayapaan, kagaanan, at kasaganahang sobra-sobra. Pangwakas na mensahe. Hindi ka napadpad dito ng aksidente. May bahagi sa iyo na alam ng oras na. Oras na para tumigil sa paghihintay. Oras na para hindi napasanin mag-isa ang bigat ng problemang pinansyal. Oras na para itigil ang paniniwalang ang kasaganaan ay para sa lahat, maliban sa iyo. Ang dahon ng laurel ay isa lamang pintuan. Pero ikaw ang susi. Pinarangalan mo ang isang bagay na sagrado ngayon. Inihayag mo ang iyong hangarin. Nilinis mo ang iyong espasyo. Kumilos ka sa antas ng espiritu. At ngayon,
Maghintay ka. Hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Hindi sa pag-aalinlangan, kundi sa katiyakan. Dahil sa sandaling sinabi mong, handa na ako. Nagsimulang kumilos ang universo. Hindi palaging malakas ang tunog nito. Pero palaging tama ang tiyempo nito. Kaya huwag kang magtaka kung gumaan ang iyong damdamin. Kung may mga munting biyayang unti-unting dumarating. Kung ang takot ay unti-unting napapalitan ng kapayapaan. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga palatandaan. Mga senyales na hindi mo na hinahabol ang pera. Inaakit mo na ito. Sa pamamagitan ng pagkakaayon. Ng layunin. Ng enerhiya. Tandaan mo ito palagi. Ang kasaganaan ay hindi premyong pinaghihirapan sa sakit. Ito ay biyayang tinatanggap ng may linaw. Kaya manatiling bukas. Manatiling nakaapak sa lupa. Manatiling mapagpasalamat. At kapag dumating na ang biyaya, dahil darating ito, huwag mong sabihin hindi ako makapaniwala. Sabihin mo, siyempre, tinawag ko ito.